Hi! Hi! This is your girlfriend. Ate Jing, This is Bible Talks, your food for the soul. So, welcome po sa ating Bible Talks. Ngayon, magkakaroon tayo ng talakay para sa ating gospel. Pero bago yon, kamustahan muna tayo. Baka nagtataka sila kung bakit terno tayo Ayan. ng suot at kulay green. Sumayaw po kami. At bakit tayo may cross ngayon? Ayan. So, Kinomission po kami kanina. yes, this is the special day for us kasi ngayon po nangyari yung ganap na kami po ay mga katikista na. So, yun. So, bago tayo mag-start ng ating pagtatalakay, magkakaroon po tayo ng prayer po muna para po sa ganun ay maging solemn at biyayaan tayo ng Holy Spirit sa ating pagtatalakay. Okay. Dasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang maraming pagmahal, sa araw pong ito, kami po ay humihingi po ng tulong at ng biyaya po ng inyong Holy Spirit. Nawa po sana kayo po ang manguna sa amin para po magiging laging tama ang aming aral na ibabahagi. Ang lahat ng ito ay hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, so yun po. Kung kakamustahin nyo kami, ay kami po ay mabuti. At masaya. Masaya. Oo. At kamusta kayo dyan sa inyong mga bahay? Sana po ang aming ibabahagi ngayon ay magbigay po ng karagdagan sa inyong mga kaalaman. So yung ating gospel, Ate Jing, Babasahin ko na. basahin na niya. Ang gospel natin ay hango sa Mateo chapter 13, 24 to 43. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Binigyan sila ng isa pang talinghaga na ang wika. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kaaway at naghasik ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Nang sumibol ang trigo at namunga, ay lumitaw din ang masamang damo. Ang mga utusan ng may-ari ng bahay ay naparoon sa kanya upang sabihin, Panginoon, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Bakit kaya may nasamang damo roon? At sumagot siya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Ibig mo bang bunutin namin ang mga damo? Ang tanong ng mga utusan, huwag, anya, baka sa pagbunot ninyo ng masamang damo ay mapasama ang trigo. Pabayaan ninyong tumubo kapwa hanggang sa pag-aani at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas. Tipunin muna ninyo ang masamang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang igatong sa apoy. Ang trigo naman ay inyong tipunin sa aking mga bangan. Winika sa kanila ang isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Sa lahat ng binhi, ito ang pinakamaliit. Ngunit pagtubo ay siyang pinakamalaki sa lahat ng halamang gulayan at nagiging punong kahoy na dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid upang mamugad sa kanyang mga sanga. Bumigkas siya ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng lebadura na kinuha ng isang babae upang ihalo sa 3 takal na harina hanggang sa umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ayan. So yan, ganda ng gospel natin. Actually, ito ay karugtong ng gospel natin ng nakaraang linggo. Na kung saan ay nakatungkol sa paghahasik ng binhi pa rin naman. So tingnan natin yung relationship, bakit po meron tayong tinatawag na paghahasik ng binhi sa ngalan ng may-ari ng bukirin, So sa atin po, kumbaga yung gospel natin na iyan, unahin natin yung number 1 na ang binabanggit po dyan ay sa paghahasik ng binhi, mabuting binhi, bakit nagkakaroon ngayon ng masamang binhi, damo. masamang damo. Na kung titignan po natin, ang sabi nga dyan ay ang naghasik ng mabuting binhi ay yung pong pinaka-Panginoon. Yung may-ari ng sambahayan. Totoo yan. So, sino ba yon? Sa ating buhay po, yan po yung ating Diyos. Diba, Ate Jing? Yes. Ngayon, lahat ng tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po tayo ay mabuti talaga naturally. Kaya lang, dala nga po nung masamang damo na umaagaw ng nutrients supposedly para sa mabuting binhi. Ito yung kapaligiran. Yeah. Yung ating environment, Na kung titignan natin, hindi naman masama yan. Kaya lang, sana wag tayo masyadong kumapit dyan.
sa ating mga natatanaw na payat ang ating kaluluwa. So, sinasabi nga po ng gospel natin tinanong ng mga trabahante ng Panginoon, sabing ganon, gusto niyo po ba Bunutin. bunutin? Kaya lang, bago niya sabihin yun, sabi, naghasik daw yung kaaway Oo. Kung kailang Natutulog. natutulog sila. Ayan, Ate Jing, paano ba natin masasabi yung tulog tayo at nahasikan tayo ng masamang binhi? Oo. Di ba usually, siyempre tayo naman ay may binhi ng kabutihan, di ba? Tinaniman Amen. tayo ng Diyos ng binhi ng kabutihan sa ating puso. Yes. Kaya sabi mo nga, likas tayong mabuti. Kaya lang, kailan tayo natataniman ng masamang damo? Kung kukuhanin natin yung symbolical meaning ng tulog, pwede nating sabihin na tulog yung pananampalataya natin. Teka muna. Pananampalataya, dagdag natin sa ating mga tagapakinig. Ito po ay spiritual, So, more on ICGCs din. Ano ba yung pananampalataya? Yung pagsasabuhay ng pinaniniwalaan. Amen. Akala ko pananampalataya, ito yung pumikit ka lang, nananampalataya ako sa'yo. So, ibig mong Yun. sabihin pala, ang pananampalataya, Ate Jing, ito po yung tayo po yung may gagawin. Oo, pero tulog ka, Yes. dahil tulog ka dito, hindi ka gumagampan. Amen. At kapag yung pananampalataya mo itutulog-tulog, yun yung nagkakaroon tayo ng tendency na madaling matukso. Amen. Madaling, yung kahinaan natin, talaga namang, Yun ang gising pala, yun ang gising. Kung tulog yung ating spiritual na pananampalataya, ang gising sa atin yung ating pagkahilig sa material. Yun. Kaya Na kung saan nadadala tayo ng tukso. Pwedeng pumasok yung kasalanan nga, yung tukso, Kumbaga parang ganito, pasimplihin natin, dagdag lang po Ate Jing, Yun bang sinasabi mo na, basta magtanong ka, magsisimba kaya ako? Yun. Yun na yung pagkakataon para sumingit kasi pwede kang tulog ng araw na yun. Yung sagot na, wag. Ay, wag. Oo, kasi pwedeng madali kang maaya, di ba? Yes. Manood na lang tayo ng sine. Oo nga. O kumain, mag-mall na lang tayo. Yun nga. Sabi mo nga kanina, mag-inuman na lang, dahil naaya ka ng kumpare mo. Masarap yung inumin Hennessy daw. So, pinili mo na maging masamang damo kaysa dun sa mabuting trigo. Parang ang laki nga ng similarities yan sa sinasabi natin kung natutulog ka. Same din yun sa nagbubulag-bulagan ka at nagbibingi-bingihan ka. Pwede rin yun Kasi bakit? Sa tawag ng material, handa kang takpan ng iyong mata para lang mabigyan mo ng kahalagahan yung iyong pansariling hangad. Alam mo namang mas dapat nating i-prioritize ang para sa Diyos. Amen, of course. Pero inuna natin yung Pansarili. pansarili. But Ganun. hindi masama yan. Kaya lang siguro ang dagdag natin dito, Ate Jing, huwag naman tayong magpakalasing. Huwag tayong magpakalasing. Pwede naman talaga may material na bagay. Kaya nga ang Diyos naman, alam niya may pangangailangan tayo. Kaya hindi tayo binabawal na magtrabaho sa pangatuman lupa. So, naiintindihan ng Diyos na habang tumutubo yung binhi ng kabutihan natin, talagang masisingitan siya ng kahinaan natin. At ang maganda nun, di ba, God is a God of chances. Amen. At ano pa yung sinabi mo? God, our God is God of mercy. Mercy. Kasi naunawaan naman din niya tayo na talagang magkakasala at magkakasala tayo. Pero sinasabi niya na huwag tayong mawala ng pag-asa dito. Bakit? Kasi ang paghuhusga naman ay sa pagdating ng Nasa dulo. Nasa dulo pa yan. Oo. Na ibig sabihin, kahit na paliko-liko pa yung daan natin ganyan, Yes. ang importante, ano ba tayo sa bandang huli kapag nag-anihan na? Amen. And ito, pasok na natin yung sinasabi ni Father Jets. Hello, Father Jets. Soon, ikaw naman na magsasalita dito. Sana po, sumama kayo. Amen. So, sabi niya, God sees us beyond our sins. Oo. Napakaganda nun. Tayo kasi mga tao po, tayo lahat talaga ay judger o judgmental. Ang natatandaan kong sinabi niya dyan, kung tayo ay nagkasala at tinanggap natin yung pagkakasala natin, nangumpisal tayo, Yes. lahat ng mga yan, yung mga kasalanan natin, kinalimutan na yan ng Diyos. Amen. Di ba? Hindi ka mukha ng tao. Ang tao, kahit na 10 years ago, yung kasalanan mo, inuungkat pa. Nako, pasensya na po sa ilang mga kababaihan natin dyan. Ang sabi nga ng ibang mapagbiro dyan, ang mga babae, pagka ganyan, historical. Binabalikan yung mga kasalanan ng napakatagal na. Ganyan po ang ugali ng tao, hindi lang talaga babae. Yung tipo, naalala ko, nung isang linggo lang, di ba, ang ginawa mo sa akin ganito.
Yung bang kahit na nagpipilit na nagbago, na magbago. Kasi syempre may mga kahinaan tayo, no? Totoo yan. Pero ang Totoo yan. nakikita ng Diyos, yung pagpipilit nating magbago. Kaya Amen. lang, yung tao, dahil mapanghusga, kung wala nang makikita sa yung ikakapintas mo, ang ibabalik nila sa iyo, uungkatin nila yung nakaraan mo. Huhukay at huhukay. Di ba? Kaya nga para makapatay yan, patay na't matagal na, ano, ang gagawin, kakalkalin pa nila para lang mailabas nila yung patay na yan. Eh kaya lang, sa atin po, ang Diyos po, ano, Hindi ganun talagang ang ang Diyos. pagtingin sa atin, yung kanyang awa sa atin, andun yung magbabago ang tao. So, ang hinihingi sa atin po, ano, wag sana tayo maging judger. Yan ang sinasabi. Kung bakit nagtanong po yung mga alagad dito sa Panginoon na, gusto nyo po ba na bunutin namin yung masasamang damo? Alam po ninyo, Nahusga na ba yun? Parang ganun ba yun? ay oo, kasi Kasi- kung nagtatanong ka para mo, ay, masama ito, kaya dapat tanggalin natin yan. Nako, nanghusira po tayo yan. Tingnan po ninyo. Ito naman ang kagandahan, yung positibo, no? Kumbaga para bang tiyatro mo yung sarili mo, pagdating ba sa pagdedesisyon, pagka pa Diyos pa yung tatanungin mo, siya ba gusto niyang bunutin tayo agad-agad? Syempre hindi. Yes. Kasi ang sabi nga, paano kung binunot mo kaagad, eh yung tao pala na nagkakasala noon, siya pa yung magiging santo. Sabi ni Father Jets. Father Jets. Amen. Di ba? Totoo naman na. eh. Totoo. Kagaya halimbawa si Saint Augustine, di ba? Hindi Yes. naman talaga maganda yung nakaraan niya. Yes. Makasalanan siya. Yes. Nagkaanak naman din siya nang hindi Yes. siya kasal. Tapos sa mahabang panahon, nagko-commit siya ng sin of lust. Pero santo siya at Yes. kilala siya sa simbahan. Yes. At ano yan napakatalino yan, naging professor, parang ganon. Mhm, mhm. Pero imaginein mo kung hinusgahan siya kaagad-agad at hindi siya binigyan ng pag-asa ng Diyos, hindi Yes. siya saint ngayon. At hindi Yes. natin mapapakinabangan yung mga aral na ibinibigay niya sa atin. Amen. And with that being said, maalala natin, sabi po ng Diyos sa atin, di ba, siya ay para sa makasalanan. So maging proud kayo at makasalanan tayong lahat. Ano? Ngayon, ito lang yan kasi kung tayo po ay nagkukulang, automatically gusto mo magpuno. Tama, di ba? So doon, sa pagpupuno natin, doon natin makakamit yung unti-unti na, oy, nagagawa ko na pala yung hindi ko nagagawa dati. Oo. Ngayon, ang Diyos po nakatingin saan? Sa present. kasalukuyan. Oo. Kaya nga, ito kaganda. In English ko lang. Tignan natin yung English word na present. Sana nga, maging regalo natin sa Diyos lagi yung pang-araw-araw natin na pamumuhay. At magsusumikap. Siguro, pwede nating ipasok, Ate Jing, as catechist po tayo, no? Di ba? Siguro naman ngayon, meron na tayong pwedeng maging pamantayan para tayo, paalala ba sa atin na, uy, katekista ka. Sana naman yung araw mong ito, maging productive ka sa pagpapasa ng doktrina sa iyong kapwa. O, gawin natin yung araw-araw kasi tayo po ay mga katikista. So, halimbawa lang po yan. And ito yung gusto nating idagdag pa sa ating gospel. Kung tayo po magiging judger, hindi natin mahahayaan na lumitaw yung pong mga taong pwede magsilbi na maging ilaw din ng mga nadidiliman sa kanilang buhay. At maniwala po kayo, kaya nangyayari na merong kaaway na nagtatanim kasi po ang nangyayari po dito, hindi magaganap ang kaharian ng langit kung walang kontrabida. Amen. Yun yung sinasabi lagi ni Liz, Yes. Oo. Parang kailangan laging, Shout out, Ate paano Liz. nga naman daw kung walang kontrabida sa buhay mo? Paanong lilitaw ng bidang-bida si Fernando po? O, di ba? So, sa mga hindi nakakilala kay Fernando po, siguro, paano naman magkakaroon ng silbi yung mga bida kung walang bilin? Yun lang. Kaya nga actually, kagaya natin, ikaw ba gusto mo na ikaw yung kontrabida? Gusto mo ba na merong gagawa ng kabutihan at ikaw pa yung magiging dahilan. Para maputol yun? Ayaw. Diba? Parang nakaka-guilty yun na, Ayaw. Halimbawa, ako gusto kong magdagdag Yes. ng kabutihan. Yes. Ngayon, hihilahin ka pa baba. And how sure are we na tayo yung mabuting binhi sa pamamagitan ng paghusga doon? Yun nga Diba? Sabi ko nga, kung meron kang gustong gawing kabutihan, at titirahin yun para hindi mo maituloy. Actually, pagsubok sa atin yun. Yes. At kung itutuloy naman natin, syempre, magbibigay ng kasiyahan sa Diyos yun. Amen. Pero dun sa tao na nagiging dahilan ng paghinto, ng paggawa ng kabutihan, Anong pakiramdam? naku, ano nga ba? May kapayapaan kaya yun? Hindi niya tinaglay yung taglay ng ating Diyos. Mm. Our God is God of mercy. Mm. So, hindi siya judger. Kung ikaw naging judger ka dahil lang sa iyong kapwa na sabi mo makasalanan, magulat tayo. Baka mamaya, pagdating ng dulo, yung harvest time, ikaw yung gagawiting panggatong. Ano yun?
susunugin sa apoy. Mhm. So ito naman yon sa ating mga positibong mag-isip naman, sa mga nagaganap na pamumuno sa atin, gamitin natin silang panggato ng apoy sa ating puso. Mhm. Kung may humuhusga sa atin, Mhm. sige lang, tuloy nyo yan. Pero hindi nyo kami kayang pigilan. Pero ibig sabihin, pwede ba nating sabihin na kung sila yung panggatong, Hmm. sila yung nakakatulong sa atin Yes. para magkaroon tayo ng pagkain ng kaluluwa? Amen. Sila din yung nagiging dahilan para mas talo nating patunayan na tayo ay tagapaghasik at alagad ng Diyos. So, thank you sa inyo. Sa tulong ng Diyos. Sa tulong Sa ng tulong Diyos. ng Diyos. Amen. Hindi sa galing natin yon, sa Diyos talaga. Lahat naman. Oo, Amen. lahat naman. Kasi tuwing namang tayo ay may gampanin. Yes. Talaga namang Yung Diyos nakasubaybay. lagi ko rin namang hinihingi ang subaybay at Yes. nagdadasal ako na sana kung ano man yung maipahayag ko ay kung ano yung gusto nyong ipahayag. Amen. Sa ngalan po ng Holy Spirit yun. Mhm. Amen. So yung number 1 natin, napakaganda ng mensahe, no? Oo. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng awa. Sana ganoon taglayin natin para hindi natin haharangan at tayo magiging dahilan para lumitaw yung kabutihan sa isang tao. Oo. Amen. So ano na lang, yung sa pagtatapos ng number 1 na yun, Sige po. pwede pa rin, kasi lagi namang positive ang kuha natin Of dito, course. di ba? Positive. Yes, of course. So yung, di ba, ang apoy ay inihalin tulad din natin doon sa puso ni Jesus, sa Sacred Amen. Heart na Amen. maalab na pagmamahal. So siguro Unconditional ito, love yun eh. pwede nating sabihin na dahil merong mabuting binhi at meron namang masamang damo, yung masamang damo, yun lang yung parang lilinisin natin sa apoy ng pagmamahal Karagdagan yan. ni Jesus. Amen. Ganun pwede nating Kaya lahat ng mga nagkukulang sa atin, buhusan niyo po ng gasolina, sunugin natin. Hindi pala ganun. Ano? Lahat po ng mga tao nagkukulang sa atin, mas lalo na natin silang mahalin. Para sa ganun, gamitin natin yung pagmamahal ng Diyos, unconditional love. Baka sakali, mapukaw sila, Oo. hanggang sa sila man ay magmahal kagaya ng sa atin. Kaya pala laging sinasabi ni Daddy no, na kapag halimbawa, meron tayong nakikita na akala nating baliw, sasabihin niya, pagmamahal lang ang kailangan yan. Yes. Pakitaan nyo ng pagmamahal. Kapag merong taong nagkukulang, ganun pa rin, pakitaan nyo pa rin ng pagmamahal. Amen. So, siguro, iyan, igatong natin sa apoy Yes. na, Gamitin natin silang pampaningas talo ng ating pagmamahal. Di ba? ayun. So, yun yung Amen. number 1. Amen. Ganda ng number 1 natin. Busog na busog ka. Amen. So, dako tayo sa ating ikalawa. Sa number 2. Teka muna, pointers muna. Tandaan natin, yung ating number 1, pinapatunayan natin na sabi mo, our God is God of many chances. Many chances. And also, andyan yung ating sinasabi na our God is God of Mercy. mercy. Okay, so maganda yun, tandaan natin. Ikalawa, yung ating number 2 po. Pakibasa po, Ate Jing. Winika sa kanila ang isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Sa lahat ng binhi, ito ang pinakamaliit, ngunit pagtubo ay siyang pinakamalaki sa lahat ng halamang gulayan. At nagiging punong kahoy na dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid upang mamugad sa kanyang mga sanga. Ayan. Ang ganda ng ating gospel. Dahil dyan, Ate Jing, simula mo yung pagkapaliwanag. So, ito yung talinghaga ng butil ng mustasa. Teka muna. Bakit nga pala talinghaga, Ate Jing, ang ginagamit? O ano ba yung talinghaga? Paano ba ano yung ibig sabihin nun? Paano ba yun? Kasi di ba yung talinhaga, ito yung, hindi ito kasi yung literal, na pag binasa mo yan ay Hindi direct. Hindi direct. Hindi direct, oh. Oo, parang ang reason kung bakit madalas Talinghaga. si Jesus na nagsasalita o nangangaral gamit ang talinghaga Pamaraan. ay gusto naman niya na paghirapan din natin O pag-isipan. o pag-isipan natin yung mga mensahe niya para maunawaan natin. And yung also, hindi ganun kadali na parang ini-spoon feed na lang sa'yo. Binigyan tayo ng isip at puso ng Diyos. Sabi niya, gamitin mo. Oo, Yun. hindi naman yan yung parang USB na kung galing sa Diyos para ganyan, tapos isasali na lang Ito sa'yo. na, Ito na yung ibig sabihin Yes. nun. Ngayon, di ba, para maunawaan natin ang talinghaga o yung mensahe ng Diyos, di ba kailangan din natin isabuhay? Amen. Kumbaga, kailangan natin magsabuhay, kailangan natin magkaroon ng karanasan, Yes. kailangan natin madama ang Diyos sa ating puso para
yung talinhaga ay hindi na magiging talinhaga. Yes. At darating lang yung time na mawawala ang talinhaga kapag buong-buo na ang Diyos sa puso mo. Amen. Siya na yung laman ng puso mo. Yung mga misteryo na yan ay Amen. mawawala din. At in addition sa sinasabi mo, Ate Jing, ito naman din, bakit talinghaga? Kumbaga, parang ayaw sabihin ng Diyos sa direkta, ang tanga mo. O, ang Oo sama ng ugali mo. Mhm. Kasi gusto ng Diyos, sabi nga natin kanina, gamitin natin yung isip at puso kung ikaw ba'y sinasabi. Kasi po, ang Diyos talaga natin, si Jesus po, ayaw niyang makasakit ng damdamin. Kung sakaling tayo nakaisip na, ako pala yung may kasalanan doon, ako pala yung tanga. Parang yung ginagawa Diba? lang din natin sa aralan natin. Yes. Hindi naman natin didirekta. Yes, hindi po. Pero pag dumaan yung gospel na yan at medyo Pag tinamaan ka, ibig sabihin, para sa iyo yung gospel. Wala kaming ibig sabihin diyan. Ngayon, kung guilty ka. Parang kami lang din, Oo. parang ako yung gospel. Mhm. Sino nagsabi? Hindi ba ako? Oo. Kaya lang, para hindi nga makasakit, daanin na lang natin sa gospel. Gospel lang. Kaya kung sakali, may taong kilala ka na mapagturo, si Poncio Pilato yan. O, ganun lang, di ba? Amen, amen, amen. Yun. Okay, O so sa yun na. mustard Okay na seed tayo to, doon. di ba? Ito yung parable of the mustard Yes. seed. Mustard seed. O ano itsura nung mustard seed na yan? Maliit O. pa sa butil ng buhangin, tapos ang itim pa. Mhm. Kumbaga parang ibig sabihin yan, Ate Jing, ito yung bang hinuhusgan mo agad. Nako, wala yan. Mahina lang yan. Lalo pa kung maitim, tipo para bang, walang mabuting yun parang yun? Kasi Walang mabuting reputasyon yan. Kasi dahil nga, ang kulay itim. nakikita ng kapaligiran, ginajudge ka na dun sa Yes. kulay mo Yes. na maitim nga siya. Buti na lang, hindi ako ganun kaitim. na may, Sorry. Oo. Kumbaga ganun, Kumbaga automatically, again, babalik tayo sa number 1. Huwag kang manghuhusga. Huwag mong sabihin na yan, porke ba masama ang reputasyon yan, hindi na siya pwedeng makagawa ng magbago. kabutihan. Amen. Oo. And ito na, papasok tayo sa number 2. Kung yung number 1 natin, our God is God of mercy. This time, our God is God of Hope. hope. Yung pag-asa po sa atin ng Diyos sa tayo po ay lumago. Oo, na mula sa Diba? maliit na Mula sa maliit. butil, ay maliit na seed. Chid, oo. And titignan natin Jing, sa maalala ko, yung mga babies, Mhm. hindi ba pag kaya lumakad dyan, hindi magsisimula ng patakbo agad dyan May mga babies po, nag-start talaga sila sa paglakad ng unti-unti. Oo, baby steps. Baby steps. Mhm. At yun ang mahalaga para sa Diyos, Ate Jing. Oo naman. Yes. Oo. Ang mahalaga talaga yung we are moving forward. Kahit na tiny steps lang. And dating ang panahon, tayo pong lahat naman talaga, bagamat yung ating reputasyon ay ang itim ng tingin ng iba, Mhm. may mga taong mapupukaw tayo. Sila yung mga ibon na pwedeng dumapo sa'yo o humapo sa'yo. Bakit? May mga taong, dahil sa ating ginagampanan, nakabutihan, bagamat may hirap, nakikita nila, tignan mo tong taong to. Ang sama ng reputasyon yan, pero tignan mo, araw-araw nagsisimba, Oo. araw-araw nakikipag-usap sa tao. Ang sesaya, kahit ang ulam, tuyo lang. Mhm. Di ba? So sila parang, makalapit kaya sa kanya, makapagtanong, ano ba ang sikreto mo, Ate Jing? Bakit masaya ka? O, di ba? Kasi, tayo ay gumagawa ng kabutihan sa abot ng ating makakaya. Ang inspiration ko nga dyan, yung si Saint Therese of Lisieux. Yung sa France. Kasi France. ang philosophy niya, yung little way, little acts of kindness every day. So magsa-start yan sa bagamat maiksing panalangin, pero sincere naman. Sincere naman. Yung maliliit na kabutihan na ginagawa mo sa araw-araw, yung Yes. pagngiti mo dun sa mga taong nami-meet mo, o yung mga, yung pag-aabot ng tulong, yung pakikinig lang dun sa kaibigan na nalulumbay, na po pwede ka rin Malungkot, oo. maging inspirasyon. Yung bang the Yes. fact na nakinig ka lang, naupo ka, hindi mo naman kailangan mag-advise talaga or what. Malaking bagay yun na maibsan ba yung So, dalahin nila. What you're saying, Pero Ate, naging santo. yes. So sa sinasabi mo, ibig sabihin pala, hindi naman pala sa lahat ng pagkakataon is in terms of financial need ang Oo. kailangan nila. Kuminsan nga, yung sinasabi natin lagi, our time is gold. Gold. So kumbaga, yung tipong mga taong nalulumbay, ang kailangan pa sa'yo oras, makinig Totoo ka yan. lang. Oo, Ano, yun. makinig ka lang. You don't really have to do great things para masabi natin na banal tayo. Hindi naman eh. And also, tanda natin ito, yung little things is better or talaga, di ba? Mhm. So much better than nothing. True.
Totoo yun eh. Oo. O kaya naman, malaking-malaki, parang grand yung ginawa Yes. mo, pero may nakasulat na donated by. Depende pala sa intention. Depende, ay malaking bagay yung Naku, intention. oo. Kaya nga sabi nila, kung ang mga ginagawa mong kabutihan ay out of love at dahil Yes. sa Diyos at Yes. tunay, Yes. mamaya matatalakay natin yung lebadura, Amen. Ba? ay Uma-advance na. Sige. road din ito sa kabanalan. Amen. Oo. Kaya hindi dapat natin maliitin yung mga maliliit na kabutihang ginagawa natin Siguro, in araw-araw. addition to that, kasi ganito lang din naman. Yung road, sabi mo? Sa kabanalan. Sa kabanalan. Mm. Road to being holy. Road to holiness. Holiness. Ang tanong ba, yung bang daan na yun ay madali? Hindi. O, di ba? Maraming Tapos, sakripisyo dyan. gusto mo agad, malaki. Oo. Leap of faith, karaniwan nangyayari eh. Kaya ang sabi mo ako, pag gumawa ka kabutihan, dapat idodonate yung kalahating milyon sa ganyan. Di ba? Ang sinasabi natin ito, mahalaga na yung unti-unti, at least consistent. Consistent, oo. Sa hirap ng trabaho, okay na yung may konti kaysa wala. Kaya Amen. nga hindi naman nasusukat sa laki ng donation mo eh. Minsan nga, halimbawa, kung meron kang 10 piso, tapos meron kang nakitang nagugutom, ibinigay mo yung 5 piso, o di 50-50 kayo doon. Malaking bagay na yon. Bakit? Kasi, ibig sabihin, minahal mo yung kapwa mo, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, na yung ibinigay mo sa kanyang porsyento, yan lang din ang natira sa iyong porsyento. Naalala ko, tingnan mo, yung tungkol dun sa mayaman tsaka yung dukha na nag-donate dun sa, o nagbigay sa templo. Yung nagbigay sa templo ay napakalaki naman talaga. Na yung mayaman yon. Pero samantalang yung dukha ang binigay ay ilang kusing yun? Isa lang yata, isang kusing lang. Na kung tutusin mo, sabi ng Diyos, sino ba ikaw mas higit ang binigay? Yung dukha. Bakit? Yun lang ang meron siya. Yun lang ang meron siya. Pero doon sa nagbigay ng napakalaki, hindi naman sumakit ang bulsa niya doon at napakarami Saka pa niyang depende extra nga rin natira. sa ate yan, intention eh. Kung baga ba't siya nagbigay, ito, siguro dagdag natin ito, bakit marami nagbibigay ng malaki pagdating sa sobre? ng Kasi simbahan? nasusulatan ng pangalan. Yes. Yung samantalang doon sa buslo, maglalagay ka ba ng 500 doon? Hindi, karaniwan nga kumakalansing pa eh. Kasi wala naman recognition. Isa pa yun. Di ba? Oo. Kaya sa atin talaga maliwanag, depende sa intention. Ayan, mamaya, matatalakay na natin yan pag doon sa number 3. So before mo tayo mag number 3, balikan natin So una, sinabi natin, kung tayo ang ating intention, bagamat ang ating reputasyon sa paningin ng iba ay maitim, maliit pa, binamaliit, dinajudge tayo. Dating ang panahon, dahil tunay ang ating intention, magkakaroon unti-unti na merong ibong hahapon sa'yo. Yayabong muna yung sanga mo, no? Unti-unti yan. Ibig sabihin, nakapagbibigay ka na ng comfort, comfortability sa mga taong naliligaw. Kasi sa kalayaan ng kanilang kaisipan, karaniwan yan, doon sila nagkakaroon ng mali. And, na-mention ang punong kahoy. ayan na, yun yung idudugtong ko na. O yun, sige, tuloy mo na. Yung punong kahoy na sinasabi dito, at sa ating pagpapatuloy, bagamat maitim yung tingin sa ating reputasyon, dating ang panahon, magiging punong kahoy tayo, tatatag din. Matatag. Sa paanong paraan? Sige, punahin nyo kami. Punahin nyo kami, basta mahalaga, tuloy kami. Hanggang sa sino na ngayon ang pupunta sa atin, mga tao na. Ibig sabihin, ito na itatrabahuin mo talaga siya ng gusto. Dahil bakit? Mga tao na kailangan mo ng bigyan mismo ng katatagan din, kagaya ng sa iyo. Kasi di ba ibon dito? Ibon mang may layang lumipad. Mag-fly. Oo. At may layang mag-isip. Yes. Meron silang layang Choices din mag-isip. Tapos pagka naman natanaw nila na ang intensyon mo o yung kabutihan na ipinakikita mo ay tunay, Yes. sila ay mamumugad sa'yo. Ibig sabihin, magta-trust sila sa'yo na doon mamugad o magparami. So siguro ganito, parang ganito, siguro as a friend, si Ate Jing ay kaibigan ko, kung siya, hindi ako nakakaramdam ng kapahingahan sa kanya dahil pupunta ako sa kanya, ba't nandito ka na naman? Tumayas ka nga dyan, hindi ko gusto yung ugali mo. So ngayon, pwede niya akong itulak palayo. Pero dahil nakakatanggap ako o nakakaramdam akong kapahingahan sa tiwala ko sa kanya sa pagmamahal niya sa akin bilang kaibigan, di ba? Magstay ako dito. Yun, karagdagan yun. Sana nakatulong yung example natin na yun. At ngayon, ano pa yung dulo ng ating number 2? Yun na yun yung sa ibon upang mamugad sa kanyang mga sanga. Mga sanga. So, ibig sabihin nun, na ibibigay niya sa'yo yung buong tiwala niya, no? Kasi namugad eh.
namugad, at saka imaginein mo, kung hindi nagtitiwala sa'yo, parang ang iisipin niya, dito kaya ako mamumugad, paano kung marupok yung sanga mo at mahulog pa ako kasama na Amen. yung mga Amen. Amen. inakay mo. Kita po ninyo, kung yung Diyos hindi tayo nakikitaan ng pag-asa, hindi magaganap sa atin yan. Kung ang Diyos ganun sa atin, sana po, wag naman tayo maging dahilan para wala tayong, para ang maging tingin natin sa ating kapwa ay kawalan ng Maganda, pag-asa para no? sa kanila. Yes. Nagkaroon tuloy ako ng bagong idea dito na dahil tungkol naman din ito sa pag-aakay. Ibig sabihin nun, kung ako ay namumugad sa'yo, at ako rin ay may akay, ibig sabihin, pinagkakatiwala ko sa'yo na tunay yung hangarin mo. Yes. Kaya nga, sana nga. Na ikaw yung makakatulong para yumabong din naman ako at makapag-akay ng sa Yumabong tamang ha, paraan. hindi yumabang ha. O, Iba yun. yumabong. So, paano nangyari yumayabang? Pag kiniklaim mo lang ikaw yung tama, ikaw yung magaling. Di ba pag sinabi mo, dito na lang kayo, kailangan po talaga, ito lang, palagdagan sa ating mga aral, huwag nating kakalimutan. Pag outside the church, may problema tayo dyan. Mali yan. Kaya kailangan, nakakonect tayo lagi. Dapat nating i-connect kasi po lahat ng ginagawa natin pag-aakay, wala naman sa dadali mo sa Diyos ng iba. Ang Diyos dapat nasa loob ng simbahan natin bilang Katoliko. Bilang Katoliko. Amen. Pero pagka ikaw nagtuturo ka pero labas naman sa katuruan Katoliko o labas naman dito sa ginagawa ng Katoliko, mali po yun. Ilalapit pa rin natin ang mga tao sa sacraments. And paano magaganap yung Eucharist? Paano mo tatanggapin kung wala ka sa loob? Di ba? So, yun lang naman. Magandang, napaka-powerful nun, ano? Sa susunod, i-discuss natin ng Sacraments? unti-unti ang mga sacraments Yes, para oo. mas lalong maunawaan. Amen. So, yun na. Busog na naman yung number 2 natin. At lastly, yung ating number 3. Babasahin ko na. Sige. Bumigkas siya ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng lebadura na kinuha ng isang babae upang ihalo sa 3 takal na harina hanggang sa umalsa ang buong masa. Ayan, maiksi na lang to. So, closing prayer na tayo. Hindi. Number 3 natin. So, kung titignan natin ito, so, nabanggit naman natin sa kanila 10 antas. And, actually, ano yung allegorical natin, allegorical pala, I'm sorry, dun sa babae, ano, kumbaga, ang tawag natin yan, pagka babae po, sa pagdating sa pagpapasya, ang babae po ang lumalabas na alinlangan. Nag-aalinlangan. Kumbaga, kaya binanggit yan eh. Actually po ito, connect ito sa katuruan po ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, nag-exist yan eh. So ito yun. Kung ikaw, bagamat nag-aaral ka na, may mga taon at may mga ibon nang namumugad sa'yo, mga taong nakakaramdam na nakakatikim ng kapahingan, dahil sa dala mong kabutihan, bakit dumating pa rin yung alinlangan mo? Ang sinasabi lang, para mawala yung alinlangan mo, dapat yung harina. Yung harina, na 3 takal. Tingnan po ninyo. Yung harinang ito po yung galing sa trigo. At ang trigo, yun ang nagsisilbing aral para Yun yung sa atin. mabuting balita ng Amen. Panginoon. Galing sa Diyos. Galing sa And tingnan natin ito, ang laki na connection yan pagdating sa pagtatanim o pag-aasik ng binhi. Yan din yan. Kaya pansinin ninyo, matapos i-harvest, makita na ikaw yung panghusga, number 1, nasabi mong gano'n, ako wala ng pag-asa yan. Teka lang muna, para mo nasabing wala yan, hintayin mo na muna yung pag-harvest natin. Kasi bakit? Baka mamaya, ikaw yung walang bunga, siya meron. And kung na-harvest natin yung bunga, papasok na tayo dito sa number 3, sinasabi dyan, pinuhin mo. Gawin mong harina. Ibig sabihin, pag pinino mo na, na-process mo na, sa ating isipan, pwedeng hindi pa pino sa una, ibig sabihin, hindi mo pinag-iisipan. Tama ba yung sinasabi ni Sister Jean tsaka ni Brother Derek? Tama naman pala. So, napipino mo na. Ang sabi, samahan mo ng 3. Ito rin sinasabi natin, ito yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Sa atin pong 10 antas, sa number 3, ito yung pagsasabuhay. Nung aral na ating pong natutunan. At ito po yun, sa 10 antas, maliwanag yung binabanggit natin, mula sa number 1, muling pagkabuhay, Pasko pala. Muling pagbalik loob, Ikalawa yung panata, o yung pangako, number 3, isabuhay mo na yung aral na yung pinapangako. Yun po yun, At yan, kung nagaganap na yan, pagka ginagawa mo na yung mga aral na ito, yun yung pagpapakita ng pagbabalik mo sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Bakit? Araw-araw natin siyang araw-araw niya tayong binibigyan ng pagkakataon. At ito nga yun, ikatlo. Yung number 1 natin, our God is God of mercy. Ang number 2 natin, our God is God of
hope, and yung pangatlo, our God is God of Love. love. Oho. Ibig lang sabihin, sa pagmamahal niya sa atin, handa niya tayong subaybayan, Mhm. kahit tayo nagkukulang. Kaya naman sa atin, isabuhay mo lang yung aral. Mhm. Pag sinabuhay mo yan, sigurado, yun yung pagbabalik din sa Diyos na mahal natin Oo. siya. Oo, nakikita naman dito ang pagkilos ng Diyos eh. Kasi dun sa gospel na to, di ba yung lebadura nga? Mhm. Pwedeng sabihin natin, ito rin yung grasya ng Diyos sa atin na Amen. bagamat konting-konti lang Amen. ang sabihin na natin na banayad, hindi man natin nakikita pero nadarama kasi natin ang Diyos, di ba? Yes. Na nakikita unti-unti na kapag tayo ay nagsasabuhay, tinutulungan din naman niya tayo kaya yung umaalsa, na-amplify yung So, ibig kabutihan mong natin. sabihin pala ate, kung ganyan pala, dapat ang umangat sa atin, hindi tayo. Hindi tayo kung hindi ang Diyos Yung Diyos. Sa Kaya- pamamagitan ng aral. ng aral. Amen. Kaya dapat Oo. nga, sabi ko nga, yung aral, kapag isinabuhay natin, yaan yung magpapalaki o magpapa-amplify doon sa tinapay. Amen. Sa ng tinapay. buhay. Tinapay ng buhay. na Tinapay. hindi ka mamamatay. Oo. At doon, kung ito pa, dito, Diyos ko, amen. Salamat, thank you po. Medyo sa ating malalim Holy ng Spirit. konti lang May dagdag na naman tayo. No? At kung tayo po, lalagyan natin ng pampaalsa yung aral, doon natin mas makikita ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Tama. Amen. Amen. Oo. Diyos ko, napaka... Ganda, no? So, kailangan pag natanggap natin yung aral, lilimiin natin yon, isasabuhay natin, Yes. at yun yung aalsa. Kahit na, ibig sabihin, the moment na isinabuhay mo yon, makikita ng kapaligiran eh. Amen. Kaya, at kapag nakita nila at ginaya nila, masasabi natin yun, na-amplify na yung kabutihan mo ay naipapasa mo. Sabi mo nun, pay it forward. Paid forward. Mm. Oo. Pagka ikaw, natanggap mo na yung kabutihan, ito nga, hindi lang pwedeng ikaw. Yung iba rin, bigyan mo sila ng kabutihan. Paano yun? Kung kung sakali, binigyan ka ng oras ng taong ito para lang pakinggan sa iyong problema. Kung ginawa sa'yo at nakita mong effective Gawin to, mo rin sa iba. gawin mo sa iba, pay it forward. Hindi po pwedeng ikaw lang. Kung natuto ka sa aral, nagsimba ka, sabi ni Jesus daw nung panahong iyon, ay umakit siya ng bundok. Kung narinig mo yun, at hindi mo narinig iba, at least yung narinig mo man lang na umakit ng bundok, ipasa mo rin sa iba. Kasi bakit kabutihan pa rin yan? Diba? At doon mo mapapatunayan kung bakit lagi may sinasabi si Jesus, yun ang pagpapatunay ng pagmamahal sa atin. Napakaganda ng Ganda. Ang ganda ng natin. gospel, no? Oo, kaya nga, Father Jets, again, gabit na gabit na Salamat. namin. Thank May you po. dinagdag si Father Jets doon. Sabi niya, kung ganito yung paliwanag ng lebadura sa gospel na Oh yes, to, ayan, isa pa. meron namang ibang paliwanag nung panahon ng Hudyo. Dahil Nakabaliktaran dalawang naman klase siya. pala ang klase ng lebadura. Yung una, yung binanggit natin, lebadurang positibo, Oo. na kung saan ang i-amplify natin yung aral ng Yung Diyos. aral ng Diyos, yung kabutihan. Amen. Oo. Yung ikalawa, ito na yung negative na lebadura. Na dapat sana walang lebadura. Gaya ng ostya. Yes. Di ba wala naman siyang halong lebadura? Mm. Kaya flat siya. Yes. Pero ang sinasabi doon, yung kabutihang ginagawa natin ay walang pagpapaimbabaw. O walang pagkapaimabaw, meaning kaya mo ginagawa yung kabutihan yan, hindi para ma-recognize ka, kundi kung bakit mo tinanggap din yung osya, ibig sabihin, ang paggawa ng kabutihan, walang hihintayin ka pa rin, o walang pagkapaimabaw na meaning, kaya ako sumusubo nito kasi banal ako. Outside the church naman, hindi ka naman talaga banal. So, ibig mo sabihin nun, yung kabutihan na tunay, walang hinihintay na kapalit. Amen. Mm. Kasi alam po ninyo, kung lahat ng kabutihan, merong ganong kapalit, ginawa kita kabutihan. Ay, tama yun. Kasi imaginein mo, kung i-compare ulit natin doon sa tinapay, o tinapay ulit yan, di ba? Tinapay pa rin yan. Kapag nilagyan mo Nagugutom na ng ako. yeast yan, Yes. aalsa. Yes. Kahit konti lang, aalsa yan. Yes. Ang laman yan, Hangin. o hangin. Ibig sabihin, sa panglabas niya, mukha siyang malaki, pero hindi pala. Hangin lang pala yung laman nun, na pag pinitpit mo, ganun lang pala yung kaliit. Fake. So, So parang parang ganito fake pala. yung kabutihan. So parang ganito pala, kahit mangaral ka ng mangaral, kahit na sabihin mo ikaw mabuti, kung pagtalikod mo naman sa inaaralan mo ay kabaliktaran yung iyong nakikita. At kung may nakatanaw sa'yo, pagmimisula kang monay. Monay. Fake. Fake. Yung kabutihan, mapag-imbabaw. Iba yun. Tama ba yung sabi ko mapag-imbabaw, doon? Yes, masyado siyang pretentious. O ako yung tama, pero pagdating naman ngayon sa totoong buhay, hindi pala.
So yun yung kagandahan nun. At ito yung lumilitaw na yung ikalawang libadurang negatibo. Libadura ng mga Pariseo. Pariseo. Meaning, kami tignan nyo mabuti kasi kami yung nagpapasa ng batas, pero sa pagsasabuhay, wala sila nun. Sasabihin nila, kami ang sumusunod dun sa 613 na Yes. batas. Diyos ko, yung ang tatlo lang, hindi mo susunod 600 pa kaya. Diba? Pero, ang batas ni Jesus ay pagmamahal. Amen. Lahat yun, puro pagmamahal. Puro sa oo. Kaya ang nakuha natin sa ating gospel, una, our God is God of many chances. Bakit? Kasi ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay God of mercy, God of hope, and of course, God of love. God of love. So sana may mga nakuha kayo sa aming tinalakay. Nawa po sana naging daan kami para po magkaroon ng kalinawan ng inyong isipan. Kaya naman po ang araw na ito at oras na ito aming inaalay po sa aming mahal na Diyos. Maging daan din po sana kami. Natakot ako, akala ko may kidlat. Maging daan po sana kami sa mga kaliwanagan po ng inyong isipan. Kaya bago tayo mag-end, closing prayer muna tayo. Ano? Sige. Sige po, muli po, sana may napulot po kayong aral. Again, disclaimer, hindi ito ang final say namin. Reflections Dito ang ulit. final say ng ating author ng ating Bible na Diyos. Ano? So sa amin po, reflections lang. Reflections at marami rin naman Amen. kaming natutuhan kay Father Jets. Amen. Amen. Kung may sisisihin tayo, si Father Jets, hindi, joke lang. I mean, si Father Jets po talaga, as an ICGC, napakagaling po niya. Exegist. Exegist, sorry. Exegist talaga. Na kumbaga, ang exegist kasi meaning, ito yung spiritual na pagtanggap ng ating mga gospels na kinukuhanan namin ng inspiration para po makapag-come up kami sa mga ganitong pagkapaliwanag at yung sa amin yung ICGCs. Kasi bakit? Hindi po namin pwedeng i-claim na kasing galing namin si Father Jets. Sa kanya lang kami nag-aaral. Sa kanya lang kami humihingi ng wisdom sa tulong po ng ating Diyos na pinauunawa sa atin lahat. Kaya naman sa atin po malaking pasasalamat po kami kay Father Jets and hopefully someday, the soonest, makasama namin siya sa ganitong pagtatalakay. Kahit siguro solo lang niya, okay lang sa amin yon para po marinig niyo naman yung napakagandang pamamaraan ni Father Jess ng pagpapaliwanag ng ating gospels. Amen. So magdasal na tayo, closing prayer po. Salamat sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang maraming pagmahal, nawa po sana kami po ay nakapagbigay ng kapahingahan, nakapagbigay kami po ng mga aral na maaari po nilang gamitin para taglayin po nila ang inyo pong awa, ang inyo pong pag-asa, ang inyo pong pagmamahal na paningin sa bawat tao. Ikaw po ang aming sinusundan, kaya naman po sana po inyo pong ipagkaloob sa amin at ipahiram ang inyo pong Holy Spirit para po lagi mamumutawi sa aming mga labi ay tama. Nawa po sana bagamat ang aming pong hangarin ay tama, wala po sanang mapanghusgang kaisipan pa ang mangibabaw sa mga makakapakinig po ng aming ginagampanan. Kaya naman, kami po pa ulit-ulit na maglalambing sa inyong matamis na pangalang Jesus, kasama ng aming inang birheng nasa langit. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din naman ng anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tuwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, sa walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, yon sana po na-enjoy Papaalam po na kami. ninyo yung aming talakay. Hanggang sa muli. So, again, this is your Kuya Fred And Ate Jing, of Bible Bible Talks, your food for the soul. Bye. Bye.